Praise God. Ang sarap talagang umawit sa Lord. Amen po ba? So, ika nga yung kanya pong kalakasan, yung kanya pong paggabay, lalo na sa nagdaang buwan, talagang hirap po ng ating pong naranasan bilang hindi po mga panampalataya nila. Na tayo apektado, tayo ang nag-duty, dapat sila, kulang ng oras nila, pero tayo sapat-sapat yung oras natin. But again, kahit ganun yung hirap ng ating ginawa sa ating mga pinagtatrabuhan, alam ko, God is always faithful to us. Hindi man sila naging faithful sa atin. Hindi man sila naging fair para sa atin. But still, God is fair sa bawat buhay po natin. Ayan. Ano kaya yan? So, muli, mga kapatid, magandang umaga po. Praise God. So, ang bawat buhay po natin, meron tayong mga ginagawa na kung minsan hindi po natin napapansin. Pero, ayun ang araw-araw natin ginagawa. Kung minsan, ano ka lang ng damit, magsusukat ka, di ba? Ito ba yung magandang damit para sa akin? Pag tayo pa yung nagluluto, di ba? Ano kayong timbang ng bigas na aking lulutuin? Ganon din. Pag kumakain tayo, gaano ba karami yung kakainin ko? Kung minsan sa mga ginagawa natin, tinatansya natin, tama ba ang gagawin o hindi? Diba? Lalo na, pag magsisimba, magigising ba ako ng maaga? Magpupuwet ba ako ngayon? Or, dinidecide mo ba na pumunta? At the same time, tinatansya mo yung sarili mo kung pupunta ba tayo o hindi. So makita po natin sa scripture na itong babasahin, anong connection yung ating pong mensahe doon sa araw-araw po nating ginagawa. Kasi hindi po talaga mawawala yung sa araw-araw nating ginagawa, yung tinatansya natin kung ano yung dapat ating gawin. Kung magluluto, sabi nga ni Kuya Ariel, ganong takal ng asin, ganong takal ng bitsin, ganong takal o gaano karami ng sabaw at ilalagay. So dito po, sa mensahe na ito ay kukunin ko po sa Luke chapter 6, verses 37 to 42. Sabi dito, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured unto your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. He also told them this parable. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like your teacher. So, sabi niya, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sabi ng Lord. How can you say to your brother, Brother, let me take a speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? Sabi ng Lord, you hypocrite. First, take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ang key verse po natin, sa Luke 6 verse 38, sabi niya, give and will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured unto your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa Tagalog naman po, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Di ba po itong mensahe na to or itong scripture na ito ay nagagamit sa kuminsan, yung context niya ay nagagamit saan? So, offering, sa atin sabi, pagpapala, di ba? Parang
titignan natin dito sa binasa natin, parang out of context ata. At ginagamit dito, exhortation, para, sabi nga, giving financially. It's also stated sometimes, and sabi ni ate, kadalasan sa offering for church or in the community for what? Financial gain. Na kung magbigay po tayo, ay bibigyan po tayo. At hindi lang, di ba? Makikita po natin, siksik, liglig, at umaapaw. Ito ba talaga ang ibig sabihin itong mensahe or scripture na to na kung minsan nagagamit natin? Even me, not excuse, for us, majority, sa pagkain, di ba? Lord, kung sino man po ang nagluto, nawa Lord, inourish niyo po sila. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Yun po ba ang naisin ng Lord? Nagagamitin yung salita pero out of context. So ano kaya ang mensahe ng Lord patungkol dito sa scripture na ito? Definitely mayroon tatlong 3 points again. At ang first dyan is all about siyempre, yung title niya, bago tayo ma-excite to know the message for today, makikita po natin ang daming takalan, weighing scale, yung steel. Yan, pamagat po ngayon ay scale. Yan. So, yan po pamagat ng ating pong mensahe ngayon. Bakit kaya scale? Di ba, scale sa measurement, sabi nga. Scale, marami kasing pwedeng paggamitan. Scaling how it hard to do this. You will scale even the data. So, yung scale, hindi lang po siya instrument for weighing scale. It is in general. Even your attitude. Sometimes we are scale. Yung Celsius o Fahrenheit, lahat na nagagamit to measure things is all about scale. So, ang first point is that do not judge and you will not be judged. Sino po kaya ang judge? Tayo? Definitely hindi kasi nasabihan tayo ng ating Panginoon. Kaya, ang first point is Jesus Christ is the judge. Sabi nga kayo na, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Siyempre, parang maglalaro sa isipan nyo. Kuya Lem, paano yung mga judge, di ba? Nag-judge naman sila. Huhusgahan pa sila ng Panginoon. Siyempre, doon sa ating sistema, kung nandito po tayong pinag-usapan po natin yung about doon sa law of the land, definitely there's a court. There are two kinds of court. Court na pwedeng i-bailiff lang. Di ba sa Amerika, mayroong isang court doon na pag meron kang tawag dito, nag-beat ka ng red light, di ba? Mayroong specific court doon na magkano yung penalty mo or bakit mo ginawa ito. Pero doon sa court na yon, di ba sinasabihan ka na may penalty ka at i-bailiff natin. Magkano? Kung minsan nakikiusap pa yung mga mahal sa buhay o bakit ganito, ganyan, kung bakit reason, kung bakit yun ang ginawa at nagawa niya yung penalty. Di ba ganun yun? Gina-justify ito. Pag makita naman nila na may justification, di ba yung court itself or sabihin natin the judge or the sheriff, nilift niya kung magkano yung babayaran. Kahit sabihin natin 100 reals. Pero naawa yung sheriff o yung judge, di ba kung minsan dahil naawa siya dun sa explanation, dahil nag-apura nga siya dahil because of that purpose, di ba kung minsan wala na siyang babayaran. Pero kung minsan naman, matigas pa siya. Di ba kung minsan dinodoble rin yung binibigay na bail. Kung minsan dahil may talagang rason, kung minsan inahafti niya. So in other court, mayroon din siyempre na kung saan may tinatawag na plaintiff. Yung plaintiff daw, siya yung akusa. And then because of there's a due process, meron din judge. Meron din, sabi nila, hurado. There will be attorneys. Definitely, there will be a defendant. And especially, there should be witnesses. Kasi kung walang witnesses, wala nagpapatunay dun sa kaso na yun,
patay na kaso. So always, there's always jurors, hurado. The point is that sa worldly na kalakaran, there's always a due process. Pero, tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, paano tayo humusga ng kapwa natin? We are still doing the due process or akusado ka agad, husga ka agad, di ba? Kuminsan, ganun po ba tayo mag-isip? Yung panghusga? Yes, mga bago, lalo na sa mga bago natin mga kasama, yes, sinanggap na natin nating Panginoon. They accepted as Lord and Savior. Yes, genuinely they accept. But for us na matatagal na, we should have to understand them also. Na porque yun yung history niya, yun yung past niya. Di ba kung minsan, may stereotype, ganyan yan. Hindi na magbabago. Oops. Hindi pa ba talaga siya magbabago? Or, nami-misjudge mo lang. Dahil base doon sa nais mong makita sa kapatid o sino man, di ba? We are misjudging base sa ating pakiramdam. Kasi hindi kami bati. Hindi magbabago talaga yan. Wala na siya pagbabago. Ganun po ba tayo? Even sa pagpapagamit ng ministry, nairis na to, i-share ko lang ulit. Sabi ng kapatid, Kuya, pwede mo maging leader? Yung isang kapatid, sabihin natin, mayroong anak, pero walang asawa. Pwede ba siyang maging leader? Ano po sa tingin nyo? Definitely, yes. Bakit? Sige. Kasi sabi natin, pag ang tao humingi ng tawad, nagpakumbaba, tinanggap niya ang Panginoong Diyos bilang isang tagapagligtas, at nakita natin yung pagbabago, we don't have to right to judge. Dahil alam ng Lord kung ano yung nakikita sa kapatid o sino man po yun. Kahit sino man po siya, serial killer, accused or convicted as addict, yes, rapist, we don't have to right to judge. Ika nga natin maraming mga characters sa Biblia na kung saan there are killers. Who? Church killer. Especially, marami ng examples, but ito, si Saul, dati, pinaging Paul. Sino po siya? Diba? Church killer. Sabi ngayon na, Christian slayer. At isang prostitute, na kung saan, yun po yung ancestor na nagmula kay Jesus Christ. Sino po yun? Si Rahab. Praise God. So, si Rahab, siya po yung naging savior ng kanyang clan. Nung tinago niya yung mga spies na inutusan to see kung ano yung gaano kaganda yung promised land. But again, she's a prostitute. She was a prostitute. Ika nga, she was considered, the harlot of Jericho became a paragon of virtue. Ano yung paragon? It is regarded as a perfect example of a particular quality. Kalahan mo yun. Tapos ikaw, hindi ka makamove on. Hindi mo nakikita na, hindi na magbabago yan. Parang ganyan na lang siya. Sila. Huwag niyo masyadong kausapin yan. Ano ka? Sino ka? Sino tayo? This is the real character of being a Christian. Ika nga natin, in-advise natin, admonish natin sa mga nagkakasala. Mga kapatid, don't condemn yourself. Kung alam mo na pinatawag ka ng Lord, sabi nga, napakabuti ng Panginoon. Pinabanggit natin kanina. Tapos ikaw mismo, hindi ka makapagpatawad sa sarili mo. Di ba? Again, don't judge. Even yourself, don't judge. Kasi kung alam mo naman na tinanggap mo ng Lord bilang Diyos at pagpagligtas, pasok ka na. Ika nga, kung humingi ng tawad, yung kapatawaran sa pagkakasala mo, hindi lang napatawad yung anuman ang kasalanan mo ngayon, kundi ika nga, pinatawad na rin yung mga nakasalanan na nagawa. Yun ang isang makikita natin na kung saan gaano kahabag ang Lord, yung kaputihan niya.
yung inawit natin kanina, ganun po magmahal ang Panginoon. Hindi siya, nagkikip ng errors. Pero tayo, wala kang ginawa. Narinig mo lang di ba? Tapos yun na yung pupunta sa isip mo, ay, ganun pa siya talaga. Wow. And then, sabihin mo, mag-iikot-ikot na yung sa isipan mo. Hindi ka na makamove on. So, ang sabi pa sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15 to 16. Therefore, if anyone is in Christ, sabi nga, palagi nating na-audit to, the new creation has come. The old has gone. The new is here, sabi niya. Pero ito ang dapat natin intindihin. Hindi lang natapos yung phrase na doon na hinahawakan natin. Kundi all this is from God, not from you, from sino man. Kasi kung minsan tayo nang hawak ng kaligtasan ng isang tao, di ba? Uy, hindi na yan ligtas, hindi na yan magbabago. Ay, si kuya, si ate, uy, wala na yan, wala nang kapag-asa yan. Di ba? Palagi natin nababanggit. Habang may buhay, may pag-asa. Pero, kung minsan, may pag-asa nga ba? Sa inisip natin. To judge, brethren, to judge si Indianong kasama natin, to judge, lalo na, sa lugar na ito, na the Antichrist. Sige nga, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid, gising! Yan, gising po mga kapatid, dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Kasi, kailangan natin gumising. Kasi doon sa malaba pakinggan natin, pangmusga ka, pero tulog ka sa mga panahon na sinasabihan ka ng Lord, ako pangmusga. Mamaya sasabihin mo, gagawin mo na naman yan pag nasa trabaho ka, ay yan, patay yan. Walang kapag-asang buhay niya. Patay nga, tinan mo nga, hindi nga, wala nga siyang ka-hope di ba? Pero yun nga po talaga ang sinasabi ng Lord. Definitely not. So ano po ba tayo sa harapan ng Panginoon dapat? Sabi ito in 2 Timothy, this is actually a word na binigay kay Timothy. Again, the word of Lord, not only for a specific person, but we can also claim. Mga pangako ng Lord, di ba? Ang dami. Pero mga pangako ng Lord, para kay Israel, para kay sa mga Jerusalem, sino man ang tao na pinangakuan, pero kiniklaim natin, di ba? And the same time, this one, it's a word na binigay kay Timothy. At sa pagkakataon na ito, tanggapin natin bilang word na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi kung tayo, pakabig di ba? Pagpapalaya sa akin yan, Lord, kasama kami dyan kasi we have faith. Like Abraham, sabi nga, Father of all, sabi nga, all nations, because of that faith, Lord, may faith ako dyan. Dito, sabi ng Panginoon, hindi lang kay Timothy, para sa atin. Sabi niya, it is in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead. And in view of this appearing in His kingdom, I give you this charge. So, mga tayo, sabi nga ni ng kapatid tumatanda na tayo. Ano po dapat natin gawin? Magbago na. Huwag na paulit-ulit na umiikot yung nasa isipan natin. Mga umiikot na kuminsan, hinuhusga, inaakusa mo na isang tao na wala ka namang due process. Nag-observe ka ba? Mayroon ka pang mga data, o kaya, ay, natulog siya, kagabi, nandun siya. Inimbestigahan mo ba siya? Ngayon, itong binibigay sa atin, na ano po yung church sa atin? To preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. Again, hindi na natapos doon. Sabi ito, with great patience and careful instruction. Ang tanong, may pasensya po ba tayo? Di ba sabi na, yan, kahirap namang turuan yan. Bakit ganyan, sobra naman atang katigas ng ulo. And careful instruction. Maingit po ba tayo mag-instruct? Sabi dito encourage, hindi challenge. Di ba? Kasi pag kina-challenge daw natin, it's not really from God. It is you because yan ang gusto mong mangyari sa sino mang sinasabihan. Challenge is comparison. Admonition dapat. But challenges, no. Hindi, wala po na tayong mababasa
So not to challenge, but to test, yes. Ang test ay nagmula sa ating Panginoon. But again, it's not came from us or you o sino man na tatayo dito to test you or to challenge us or you. Because challenging is not the word na kung saan. It should be admonition and to encourage. Yes, we should reprove and correct. Kasi sabi nga ng pastor, sino mo magkukorekan sa atin kundi tayo lang din. At sino mong makakaalam ng kakamali tayo or mali na pala yung ginagawa natin kung at the same time, walang nagkukorek po sa atin. At nawa, kasama na ako doon. Pag nakakorek naman po tayo, huwag sasakit at sasama na loob. Sabi mo, ganyan naman yung talaga. Ikaw nag-akusa ka naman. Di ba? Hindi natapos yung akusa. Hindi natapos yung mga bagay na yan. Ano ko bakit? Because of your measure. Because of your scale. Because of what? Kung ano yung naisin mo lang. Sabi ito kasi mangyayari sa panahon na darating. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Kung minsan because of this sound doctrine, isa rin, nawawala yung mga tao na kung minsan napapadaan sa maluwang na daan, hindi dun sa narrow road. Instead, to suit their own desire, they will gather around them and great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Di ba ngayon yung palagi na napapakinggan ng mga messages ngayon about prosperity, good health. Di ba yun ang gusto-gusto ng tao? Money. At makikita po natin yan mamaya. Nasa pa lang tayo. Paunang mensahe pa lang ng Lord. Na kung minsan alam ko parang mabigat. Pero sabi nga ng prayer kanina, Lord, kung ano man po mensahe mo matanggap po namin ngayon, masakit man o hindi, comfort us. At matuto po kami sa mensahe na ating makapakinggan. And they will turn their ears away from the truth and turn aside to the myths. But again, you keep your head in all situations, endure hardship to the work of an evangelist, discharging all the duties of your ministry. So, talagang kailangan pala tayo maging evangelist. Kasi paano nga natin i-express yung word kung hindi pa natin gagawin yung mag-evangelize? Kaya nga, praise God sa mga kapatid na makapag-graduate na sa evangelism, na nawa yung natutunan pa natin dun sa ating mga pag-aaral. It's time na nasabi ng Lord, preach the word, and prepared in season and out of season. Kasi in sharing the word, pagtatayo ka dito, kala mo ganun-ganun lang, marami po kaming struggles. Kung sino man pong yung gagamitin ng Lord at that particular time, there are always struggles na i-defocus ka ng kalaban. But again, season and out of season, you should have to stand your flag. Sabi ko na nakaraan, taas na yung bandira bilang kascribe. Dahil always bilang tao, we will experience all the challenges. Lalo na, syempre, bilang isang Kristiyano, and that examples sa mga disciples, di ba? Yung pagkamatay nila, yung tinahak nila kung paano expressing, proclaiming the word of God. Madali po ba? Naging mayaman po ba sila? Ang Lord, Diyos, nagkatawang tao, ang namatay. Mayaman po ba nung namatay siya? Di ba? Hindi po. Ipinako. Nagdusa. Para kanino? Again, para sa atin, mga kapatid. Hindi para sa Kanya. Tayo. Sabi ito, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Anong connection ito sa pinag-usapan natin na hinusga? Kasi kung minsan, di ba? Ano yung itinuturo sa doctrine ng Lord? Di ba? Nagbabase din dyan kung paano tayo humusga, kung paano din tayo nangahawak sa pananampalataya na meron tayo. At base sa pananampalataya natin, doon natin ngayon ini-equip or sabi natin, in-scale or yung way of ating living. Di ba? Nag-engage kasi yung faith through
sa, sabi nga natin, yung works, action natin because of that faith. Eh kung mahina yung foundation natin because of the teachers na nagtuturo sa atin. Yes, bakit nasabi ito? The student is not above the teacher. Dahil, second point, Jesus Christ is the great teacher. Sabi ito sa Matthew 7:28 to 29. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at this teaching, because he thought as one who had authority and not as their teachers of the law. So iba yung pamamaraan na nagtuturo yung mga Pharisees, Sadducees. Iba yung pamamaraan ng ating Panginoon to teach. Bakit? Kasi he have authority, definitely yes. Nung nagsalita siya, iba yung authority na nakita sa kanya. And at the same time, practical living. Yung ano man itinuturo niya, nagagawa niya. At ipinapakita niya kung ano dapat ang itinuturo. Kasi yung Pharisees, Sadducees, hindi mo makakita kung ano itinuturo. Tinuturo lang. Pero dun sa ginagawa nila, ang layo. Ngayon, ano pong background nito? Kasi po, yung ating mong scripture ay kinuha ko po siya doon sa Sermon on the Mount. At dito, doon sa northern part of Israel, kung saan yung Sermon on the Mount, sa Chorazin Plateau, anong mga sinasabi ng ating Panginoon doon? Nagturo siya, di ba? Yun pa lang yung first na ginawa, nung nagbasa siya, tapos napunta siya doon sa pagtuturo kaagad. Ang sinabi niya, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will inherit, or they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Ano yung tinuturo ng Lord dito? Because the great teacher, dapat ito rin pong gagawin natin. Kasi base sa ating nagagawa, di ba? Nahuhusgahan po tayo. Yung ugali mo, hindi kamik, pero chistano. Di ba? Paano mo ngayon mahinihit ng kingdom of God? Eh sabi ito, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Lalo na sa mga taong nahuhusgahan o kaya naakusahan. Sabi ito, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Nagpapagamit ka na nga, tapos ganun pang sabihin sa'yo, sa Lord. Nagtuturo ka, mostly, di ba, nagtuturo dito sa harapan, sila yung akusado. Di ba? Kung sinasabihan yung mga mali mo, siya yung kontrabida. Di ba? Siya yung against doon sa norms. Ano bang norms? Kasi sinner kami, siya hindi. Yun bang norms? Di ba? Sabi natin, kung sino matuwid, siyang mali sa karamihan. Di ba yung salita ng Lord? Kung minsan nagiging mali. Eh tama naman. Because the majority of their thinking, because of justification of sin na ginagawa ng tao, di ba? Kung minsan pinaikot-ikot, nawawala na yung essence, nawawala na yung talagang truth about the word. Ano ba yung mga tinuturo doon sa mount? Yung salt and light, di ba? Paano ka maging salt of light kung pundido ka nga? Pundido ugali mo, di ba? Papanghusga ka. Tapos hindi ka pa magpatawad. Eh di ba yung pagpapatawad, sabi natin, pinapahaba yung relasyon. Di ba? Ngayon, maging salt ka. Ano ba yung trabaho ng salt? Yeah, preservative din siya. How you will preserve your relationship kung wala kang salt? Murder, sabi ito. Dito, murder, pagpatay, di ba? Murder yun. Pero ang sabi ng Lord, ito po yung sinasabi natin timbangan niya. Galit ka lang sa tao, pinapatay mo na siya, kapatid. Adultery, di ba? Pag titignan mo lang isang kapatid na may pagnanasa, grabe naman yung standard ng Lord. Sorry, it's not your standard. It's God's standard. So we should have to follow. Tignan mo lang yung kapatid,
Tapos umiikot na yung nasa isipan mo. Kapatid, kahit hindi mo yan ginagalaw, meron ka lang nilagay sa isipan mo, you are committing very bad sin, committing adultery with your or with her sa puso mo. What else? Yung oath, di ba? Oh yes, papagamit ako sa Lord. Tuwang-tuwa ka. Doon sa ilang months, ilang years. Tapos pag nandyan na yung kahirapan na, nasaan na si kapatid? Di ba nag-commit siya? Di ba nag-raise pa nga ang kamay niya eh? Di ba tuwang-tuwa? Tumatalon? Nasaan na yung pangako niya? Diba? Tayo mga Kristiyano, ano yung mga pangako natin sa Lord na hindi natin naibibigay? Nasusukat din po yung pananampalataya natin. That is the measure. Kung anong naibibigay natin sa Lord, definitely nakikita sa buhay natin. What's that measure na ginagamit po natin? Kung yes, yes. Kung no, no. Sinasabi pa ng iba, yes, pangako sa'yo kapatid, tanggapin mo lang ang ating Panginoon, you're saved. Huh? Ikaw nangako? No, it's not yours. Pangako ng Panginoon. Kasi kung minsan, pangako ko sa'yo, tanggapin mo ang Panginoon. Uy, yung mga minsan, yung ko, mahirap po yun kasi wala kang pinangako. Di ba? Kung ano yung kadugtong nun, it is the evil work. It's not came from God. Kasi pag yes, yes, no, no. Pag nangako ka, kasi nasusukat din yung sabi natin, dignity. Pag nangako ka at di mo ginawa. Again, nasusukat po yun. Again, love your enemies. So, hindi ka na po extend to. Nabanggit din po ng last time. Ito lang po yung sinasabi ko, it is the thought na kung saan, nung nag-message or nag-teach ng ating Panginoon, ito lahat yung sinabi niya na dapat din natin sundin. Kasi base dun sa ating nababanggit, dito rin po kasi nag-gates yung ating pagsunod. Sabi natin, i-scaled kung ano yung katayuan natin dun sa katotohanan na meron tayo. Di ba, fasting dito, nakaraang buwan, sabi nila, gumawa ka ng mas maraming mabuti. Kaya ginagawa nila, sige, gawa ng gawa, tulong ng tulong. Di ba, naging mabait yung mga amo natin, yung mga kasama natin sa trabaho, mabait nila. Kasi ang timbangan daw, may dalawang conscience daw, bad and white, bad and good, white saka black angels. Na kung malaki raw yung mga ginagawa ng mabuti, napapawasan yung nagawa ng pagkakasala. Wow. That's their doctrine. It's not by work tayo po naliligtas mga kapatid. It's always by grace, faith. But again, ito po yung tinuturo ng Lord. It's not by work. Even, sabi nga natin, yung yaman, di ba? Tinuturuan din tayo, nagturi ng Panginoon dun sa mount na yan. It's about dun sa Mammon and who is God. And also, nabanggit din yan, it's about sa worrying. Diba? Inatulad pa nga tayo sa mga birds na hindi naman nagsuso. Hindi naman sila nagtatanim. Pero because of that grace, pagmamahal ng Diyos sa mga ibon, papakain sila. Ikaw? Tayo pa kaya? Hindi pa pakain ng Lord. Diba? Namatay nga ang Panginoon para sa atin. Pagkain lang kaya ang hindi niya bibigay. So too much worry also is not good for us. Ika nga, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Di ba? Ito yung mga itinuturo ng Lord. Kaya sabi niya, but whoever practices and teaches these commands will be called a great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that. So, yung mga itinuturo kasi ng Sadducees, Pharisees, against talaga sa katotohanan na meron silang itinuturo. Pero sabi ng Lord, kung masusurpas lang natin yung katotohanan na meron sa kanila, praise God, dahil you will certainly enter the kingdom of God. Nakatulad nila, because of that particular teachings na itinuturo sila, certainly not enter the kingdom of God. At dyan na po pumasok yung about dun sa ating pag-uusapan. It's all about judging. At dito, nasukat na. So pag nakikita natin, pag nagturo ng Lord, it is always connected dun sa salita niya. Hindi sa sabi natin, watak-watak kung ano yung nasa loobin
doon sa naisin niya na gawin natin bilang kanyang mga anak. Dahil nga, doon din, na-measure tayo. Ika nga, na-judge tayo, or sabihin natin, in your term, anong klaseng Kristiyano ka? Tayo? Ako? Sa harapan ng tao. Lalo na, sa harapan ng ating Panginoon. Ika nga, a great teacher always reading his or her textbook. A great teacher knows his subject. A great teacher knows about what he or she is teaching. Ang Lord, He knows. Dahil ika nga, practically ginagawa niya yon. Siya yon. The Word is siya. All truth, siya. Life, siya. Light, siya. Na ituturo lahat. Kaya, He came at the same time, He is always a great teacher. Again, babalik tayo. All things na itinuturo po natin is not about us. It's not our personal agenda. It's not our personal experiences. It's not our personal perception. Even our own preferences. Sometimes we are imposing. Ito ba, when we impose, related sa'yo? Or sa ating Panginoon? Sometimes we are demanding from others. Again, kapatid, you are just a servant of God. Yes, if you train, you have all the knowledge about sa itinuturo. Yes, you are not over the teacher. Pwede lang, you will be like him. But not the same. Kung yung teacher ay mas lalo ka patataas sa teacher na nagturo sa iyo, especially sa pamantasan ng pananampalataya. Dahil hindi po natin magawan. Kasi, di ba, mga teacher, minsan, mas magaling pa yan sa kanyang teacher. Kung minsan, yung natuturuan, wala na siyang gratitude, hindi na siya, tawag natin, hindi na niya ina-acknowledge na tinuruan siya because of pride. Kasi mas lalo na siyang known, kasi mas magaling siya sa teacher niya. Di ba? Wow! Kung wala yung teacher nagturo sa iyo, naging magaling ka ba? Sa lahat ng aspeto. Come on, we should respect, honor kung sino pa nagturo sa atin. Hindi pa natin nung grade 1 ka, sa mga mother, sa mga teachers, especially sa mga nanay, parents, sila yung unang teacher, kahit sabihin natin na wala silang natatapos, muwang sila sa mga bagay na yan, kung wala sila, hindi ka lumago, hindi ka lumaki bilang isang tao. Ngayon, since nasa'yo na lahat, mataling-matalino ka na, tapos yung nanay mo, wala na pag-aralan, ganoon na lang yung treatment mo. Come on. Are we the same sa ating sinasabi ngayon? Na because you already have this, sabi natin, kilala ka na, fame, because of that particular na knowledge na meron sa'yo. Wow, hinusgan mo ng teacher mo. Hindi na siya magaling kasi ikaw na lang magaling, di ba? Ika ng Lord, the student is not above the teacher because of this. But everyone who is fully trained will be like their teacher. So it's clear. Now, we will not be above the teacher. Kaya sabi ko kanina, please, don't challenge. Brethren, don't challenge anybody. Kasi pag challenge, kasi maganda na yung status natin. Kasi naging successful tayo dun sa tinahak nating way of living, sabi natin. And naging successful tayo sa, especially, lalo na pag kino-compare yung the original design ng Lord. Ano pa talaga design ng Lord sa buhay ng bawat isa? The same ba sa'yo? Again, sabi ko rito, don't be fooled. You are not like God. Always seek God's for wisdom. Kasi, baka ang naitutunan pa natin ay hindi na po ang Panginoon, kundi yung sa atin. We have, alam niyo po ba na we have different dealings from the Lord? We are not the same, kapatid. Our experiences, our talents, gift, wisdom, intellect, your plans, aspiration, education, hobbies, daily life, routine, lifestyle, your needs, your activities in life, level of our faith,
Kung paano po tayo nag-yield sa Lord, how we surrender ourselves to our Lord, ay hindi po katulad ng mga tao na tinuturuan po natin. Sabi mo kanina, challenging is different from encouraging. Challenging is different from admonition. Test kaya. Test mo ako kapatid, tama ba itong ginagawa ko? Kasi ng Lord sabi niya eh. But God teaches us to be bound from the true doctrine na nagmumula lamang sa Kanya. About His doctrine, not ours. Not us. Not kung sino man po yung great preacher, great pastor, known, fame. Again, the Lord reminding us to be cautious. Dahil God always reveals what is in our heart, especially our own agenda. At nakikita na po natin kung ano nangyayari sa panahon natin ngayon. Great pastors, leaders, diba? Ayun palang ginagawa. Oh, mayaman ng pastor. Hindi, oy, may tinatago. Uy, nagbebenta ng laman. But they are considered God. They are teachers, right? Sumubra na natin pagka-teacher nila. Naging God na sila. Sometimes, base dun sa ating text, no, we try to remove lugs. Yung sabi nga ng specks. Ano yon? Sawdust. Sometimes, we are confident to tell what is best for their living. Dun sa ating nakakausap. Ay, kapatid, itong maganda. Di ba? Their plans, their decisions, strategy, how to learn, how to earn, how to make easy life. In general, kung paano mamuhay. But realizing about the truth that tayo nagtuturo, tayo na nag-admonish, is nothing compare kung minsan dun sa tao na sinasabihan natin. So, we should also be careful. Kasi baka pagtatawanan pa tayo, minsan sinasabi ni Kuya. Diba? O maganda yung concept niya eh. Pero sabi ko kanina, parehas ba kayo ng intellect? Parehas ba kayo ng hobby? Hinapagit ko kanina. We are not. Iba-iba yung way ng Lord. It's always how Lord deals us, not you. Yes, maganda siyang example, maganda siyang tularan, pero not 100%. Na rin ang gagawin natin dahil yung sinabi niya. Again, you have your own dealing sa Lord. This only like example na pwede natin kayain. Di ba? Hindi, yan na, the best. Especially being Christian in general, not only for the leaders, teachers, ministers, workers, yung sinasabi po ito, as a whole, as Christians. How about our virtues? Diba? Our values. Yung values ba natin, nakukuha natin dun sa itinutunan ng salita ng Lord? O nakukuha na natin dun sa great preacher? Diba? Yung iba nga, sinusunod din ng pastor, sinusunod din kung sino yung talagang alam nilang anointed. But that anointing, nagmumula pa sa Lord? Or another thing, anointing na nagmumula sa iba? Lalo na, siyempre, sa kaaway, leader, kahirap mong patawad. Come on. Yun ba tinutulong ng Lord? Nasaan yung katotohanan about the love, about the forgiveness, about the restoration? Ika nga, forgive other. Nabanggit na kanina. Actually, yung siksik digdig na umaapaw, i-reveal ko na sa, hindi mo may pasana, pero baka makat na ako. It's not about matter. It's not about your money. It's not about your faith. It's not about your blessing. It's all about how you forgive. Giving forgiveness, restoration. Kung yun po yung point natin, siksik, liglig na umaapaw ang ibigay sa ating Lord. Bakit? Mamaya. Pahapiyaw. Mas meron pa. Sabi natin, forgive others. Kapatid, forgive your spouse. Matagal na yung mga bagay na yan. Sabi na, ano yung patuloy natin sinasabi?
Kung mga gano'n, katagal-tagal na. Forward na. Ano ba yan? Tagal na. Sabi nga, kuya, ulitin ko ulit. Matanda na tayo. Matatagal na tayo. Forgive your loved ones. And especially, forgive yourself. Kasi kung minsan, di ba, nahihirap natin patawarin yung sarili natin. Kung minsan, kung ano man yung mga experience natin, kung minsan bumabalik pa sa isipin natin, dapat di ko siya ginawa. No, kalas, it's finished. That's done. Sabi nga natin, humakbang ka na. Move on. Di ba? Move on. Kasi yung habag ng Lord, nasa iyo na. Praise God sa mga coordinators, no? Dahil nung mga magdaang araw, at the same time, continuation ngayon, to build yung, ano yung ginawa po this week? Team building. Kasi yung maganda po sa atin dapat team building. Kasi nabibig nating trust. Yung relationship between brethren. Dapat yun nakikita sa akin. Hindi yung, husga ka na lang, akusado nga, ina-accuse mo pa. So, paano magkakadevelop ng relationship pag hindi ka makalaya na ka-move on? Yung mga iniisip po, nandun pa rin. Na pinalaya na nga siya ng Lord, tapos ikaw hindi ka makamove on, hindi ka nakalaya. Ano ba yan, kapatid? Sabi ng ating kapatid, patanda na tayo dyan. Di ba? Palagi natin napapakinggan, pero oo nga, no, matanda na ako, ba't di ba ako nagbabago? Masakit naman siguro pakinggan yun. Ako yun, ako. Malamang pwede nyo gawin na kayo rin. Pero pag paninig sa Lord, tanda na ako, oops, kapatid, huwag naman. Sabi nga, 100 years, 100 years na ginamit ng Lord. Tapos, pagpapagamit sa Lord, matanda na ako. Iba yun. So, congratulations po sa bawat isa, lalo na yung nakipag-participate. Palakpakan po nga po yung mga kapatid na nakilahok. Dahil yun po ang gusto ng Lord, kasi kailangan natin i-develop ng bawat isa. Kasi pag na-develop doon ng relationship, nawawala yun Parang kasi, pag naging idol ka na, wala kang ginagawa dun sa kwarto mo for 3 days, nag-iisip ka lang. Pero naging active ka, di ba wala kang naisip? Ang ginawa mo, yung pinagawa sa atin, to restore relationship. Pero, sorry again, dahil wala ako doon that time, because of call of duty. Pero, kahit paano, nandun pa rin yung naisin ko, nandun pa rin din naman yung participation. Kasi gusto ko nga rin po. Pero again, sorry dun sa mga coordinators na wala po nga ako dun sa pagkakataon na po yun. So, Jesus is a great teacher kasi nga, siya lang ang kaisa-isang teacher na nakagawa ng lahat ng itinuro niya. A great teacher to be like. Yan. Siyempre, great pastor, great king, great savior, great God, great father, at yung gustong-gusto natin, a great friend. Ayan. Sabi nito, sunod sa slides, diba? Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured onto your lap. For with a measure you use, it will be measured to you. Sa Tagalog, kung bakit ko tinagalog, kasi kung minsan nga, nasabi ko kanina, nagagamit sa maling pagkagamitan. Kahit sa pagkain, kahit sa mga ibang bagay. Pero again, it's always about sa judgment, sa condemnation, about sa forgiving, or about sa forgiveness. Kaya sabi ng Lord, magbigay kayo ng mga forgiveness, ng mga bagay, hindi pera. Kaya kung minsan, magbigay kayo ng pera, yung mga tithes yung mga ganito. Kasi ito yun, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal. Hindi lang takal. Siksik. Nagbigay ka, hindi man siksik. Pero yun ang Lord, sabi niya, magbigay lang So, papalitan niya ng siksik. Lig-lig. Di ba? At umaaw pa. Wow, grabe. Ganansya na dito. Yung mga palagi natin, ganansya na to. Sapagkat, again, ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Pera po ba talaga yan? No. It's not. It's us, how we deal. Just realizing things. Yung mga experience po natin ngayon, challenges in life, in our daily life, di ba titignan po natin, it's always a sukat doon sa ginawa mo. Sabi nga natin, the consequences ng ginagawa natin. Matigas ang ulo natin noon.
Di ba? Di ba ngayon, inaani na rin natin. Sinasabi ng mga magulang, mag-aaral mabuti anak kasi magandang buhay yan. Pag mag-aaral mabuti, hindi ka nag-aaral mabuti. Ngayon, saan ka? Wala. Ngayon sa bisyo natin, masyado kang, again, yung bisyo. Kahit alam natin na bisyo nga, na hindi maganda sa katawan. Ulit po, bisyo. Kung ano po yung sukat ng bisyo na yan, huwag mo ngayon ng Panginoon pag sumingil po siya. Pag nagkasakit ka, nagka-cancer ka, kasi yun po sukat na ginawa mo sa buhay mo. Yung mga naranasan natin ngayon sa ating kapwa, yung sakit sa puso, hindi ka makatulog, palagi na lang masasaktan ka. Rewind. Wala ka bang masaktan? Sumunod pa talaga tayo noon sa mga namumuno sa atin? Or isa rin tayo naging cause ng sakit sa kanila? Yung katigasan ngayon ng mga tao na sa paligid natin, hindi ba naging matigas ang ulo mo rin? Realize lang po. Bakit pag minsan iniiwanan ka? Isipin mo, nangiwan ka ba noon? Kung plastic ka, orok naman siya ngayon, hindi. Ang point doon, kung ano yung ikaw, ganon din kasi yung papakita sa'yo. Bakit? Alam mo sinabi ng Lord dyan? May sinabi dyan eh. Sabi niya, to do others what you would have them to do to you, for this sum up that the law or the prophet. Sabi niya, kung ano yung gusto mong mangyari sa iba, kung ano yung gagawin mo sa kanila, ay yun din ang gagawin sa iyo. Sinungaling ka, sure ba na may maniniwala sa iyo? Sa mga samahan, di ba? Ano yung mga nangyayari sa mga samahan? Mga pangako mo? Mga ambagan natin? Ambagan nyo? Di ba pag wala kang ambag, siya naman, di ba? Kung minsan naakusa ka dahil wala kang ambag. Maayos pa ba tayo sa mga brethren? Maayos pa ba yung ating pakikisama? Hindi siya pakikisama, pakikisama. Ito, kung minsan, stereotype, seryoso siya. Oh yes, sabi natin seryoso ako, di ba? Di ba pag minsan seryoso ako? Definitely, hindi sila komportable sa akin. O kung sino man. Always with condition. Sasamahan ko siya kasi dito kung makikita, maganda siyang kasama, di ba? Pero ang Lord po ba, may condition po ba siya nung bumaba siya? Di ba, makasalanan nga at sinamahan niya eh. Ikaw, yung mga righteous lang, alam mo, ka-level ko to, dito ako. Again, nag-scale po ba tayo? At siyempre, nabanggit ko na po kanina, mapagpatawad po ba tayo? Sabi dito sa Galatians chapter 6, 7-10, do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reaps. For the one who sows of his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So, syempre, because of that thing na hindi po natin nagagawa talaga yung naayos ng Lord, papasok po dito yung pinaka-huling point po natin. Jesus Christ is the great giver of grace. Ika nga rin po, disposition of kindness and compassion of goodwill ng Lord. Kasi yung grace hindi naman naibibigay sa lahat. Tama po ba? Dahil, sabi ito, Ephesians chapter 2, verse 8-9, for by grace who have been saved through faith. Yes, the grace is there. But not all na makatanggap na grace. Because, saan? Through faith. Sabi nga natin dun sa John, believe, di ba? And this is not your own doing. Kaya, continue ko pa. It is the gift of God, not a result of works, so that no one be boast.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, with God prepared beforehand, that we should walk in them. Again, pamanhikan ng Lord, di ba sabi sa kanila? Praise and courage and correct. Ano rito? Workmanship. Di ba? Ligtas na tayo because of our faith and grace. Workmanship po ba tayo ng Lord? O destroy workmanship. O tayo nagsisira dun sa samahan na dapat ayos. Dapat ito lang, makukunti lang dapat dito. Kaya mga kapatid, kung sakali man, kasi discernment, kasi teachers, di ba? Kung minsan, mayroong pagpipili ng mga tatayo, pipili ng pagtuturo, o pipili ng maging leader, it's not us. Don't put yourself, may kasama na ako dyan. Gauge yourself again. Kung bakit, kung sakali man hindi ka napunta dun sa pagiging leader, o pagiging minister, something like of, ano man ng dealing ng Lord, baka may something sa'yo na iniiwasan dahil yun yung pinapakita natin. Maraming isip, padaldal, taklesa, marami na. Ilagay nyo na lahat kung ano yung dapat qualifications bilang. Yes, you are Christians. Wala tayong question doon. But how about the fruit? Iba yung anointing, iba yung gift eh. Sabi nga natin, pwede natin yung gift, pwede natin i-wrap up dyan, dayain. Pero yung bunga, hindi mo madadaya kasi yung bunga yan eh. Di ba nga po? Kung ano lumalabas attitude natin, that's the bunga. So the grace and mercy of God is not automatically given to all. We should ask, seek, and knock for forgiveness through humble prayer, acceptance in God's promise. Bakit? Ganun kuya. So by works pala. Kasi gumawa ka ng sick eh. Gumawa ka ng anong ginawa mo? Nagnak ka eh. Yun ba ibig sabihin nun? No. Work hand in hand po kasi yan eh. Yes, yung habag ng Panginoon na yan. But again, yung active participation mo. Binibigay nga sa yung habag eh. Ayaw mo nga tanggapin eh. Binibigay nga sa yung salvation eh. Diba? You, again, deciding. So, again, hindi po kawalan. Diba sabihin mo, by works eh. Kaya gumalaw ako para tatanggapin ko pagpapala ng Lord. No, it's not like that. It's always how you deal, yung conviction, kung paano ka. Sabi nga natin, papasalamat lang tayo, no? Kasi one of us na tayo yung pingin ng Lord. Kasi pag grace lang talaga, so di ikaligtas ang lahat, di ba? Kasi mahabagin ng Lord for all, eh, di ba? Pero hindi eh. Kung sino yung may pagtitiwala sa Kanya, kung may pananampalataya sa Kanya, yun lang maliligtas, di ba? So, madali po ba magtanggal ng respect mo? Huwag na yung iba. Kasi pag minsan nga, di ba? Pag gising mo maaga, kung minsan nagdikit yung dalawang eyelids mo eh, di ba? Kahirap nga eh, di ba? Di ba kung minsan naghahanap pa tayo ng gatas ng ina? Na-experience mo ba yun? Yung mga nagka-sore eyes? Kasi papalampot daw yun ng tumigas na muta. Yun ang ginagawa kasi ng mga tatanda that time. Kasi nung last time na nagka-sore eye ko, ganap pa sila talaga ng gatas ng ina para ilalagay doon sa mata. Para maging soften yung muta, sabihin natin. So how much more yung lag? Diba? Kaya mo ba natin tanggalin yung lag? Kasi sa iba kasi lag eh. Troso. Paano matatanggal yung troso na sampa mo? Diba? So, ano pag itinuturo dito? It is the ability of God. It's not your ability. Yung impossible sa'yo, posible sa Lord. Kasi, best enemy mo nga sarili mo, di ba? Di ba yung palagi nating justification, hindi ko kaya talaga ako. Hindi naman siya, ikaw, di ba best enemy natin, sarili natin, yung will mo pa yun ang nasusunod, dapat will ng Lord. Ano bang will ng ikaw? Ano ba will natin? Flesh it ka, di ba? Flesh it tayo. The pride of life. The lust of the eye. The lust of yung isa.
The lust of the flesh? Pride of life. The lust of the eye. So, ayun po, talagang kung tayo lang gagawa again without doon sa pananampalataya na meron tayo and the grace of God, definitely hindi po natin magagawa. Ganoon na lamang yung sukat ng pag-ibig ng Lord, yung scaling niya. Diba? Kung standard natin, we will fail. But yung standard ng Lord, definitely because of our faith, diba? Because of our belief, dahil sa pananampalataya natin. Kaya kung sino po hindi po nakakilala sa Lord, kung tumatanggap sa Kanya, gusto yung tanggapin yung Kanya pong habag, tanggapin mo lang siya bilang Diyos at pagligtas. Definitely yan. Ano man ang pagkakasala mo noon, pagkakasala mo ngayon, at yung pagkakasala mo, kasi sino mo makakasunod dun sa commandment ng Lord na 100% mo na pag nagsabi ka, Lord, thank you dahil pinatawag mo, hindi na ako magkakasala. Oo, nag-isip ka nga lang kanina eh. Kasala ka na eh. Anong inisip mo, kapatid? Di ba? So, words to ponder. Ngayon, lapit na tayo. Words to ponder. So, 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weakness, insult, hardship, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Because of what? The grace of the Lord. So again, what is the measure of your forgiveness? What is the measure of your submission to God? What is the measure of our faith, trust? What's the measure of how we yield to God? What's the measure of our commitment in God's towards our ministries? It's always the measure of what we receive. Saan po? In this world. Kasi, yung judgment, salvation is business of God, not our business. Kaya kung anong ginagawa mo ngayon, base sa pananampalataya mo, dapat makitaan tayo ng magandang measurement, di ba? Kasi kung naturingan Kristiyano, pero yung ginagawa mo naman hindi maka-Kristiyano, again, you'll be measured dun sa ginagawa mo. Pero pag nagkakamali ka lang, tumingi pa ng tawad, it's again measured to you. So, again mga kapatid, conclusion. The evidence of a good measure. Sige nga, ano yung evidence ng good measure sa atin? Your scale. Ano yung scale natin? Ano yung scale mo? Nakikita na, pag mayaman na ako, marami na akong pera, uy, ang ganda naman ang measure mo na yan, Ang ganda naman ng balik sa'yo, di ba? Fame. O ba, name it, positive thing. Sige, magsabi po nga kayo kung ano yung magandang scale ninyo. Na may measure ang goodness ng Lord. Na may measure, nakikita yung evidence. If there is what? Uy, love? Ay, hindi siguro. Okay, kuya, reveal. If you have peace. Amen po ba? Kasi if you have peace, contentment, nandiyan na lahat. Kahit mayaman ka, walang kabayaran kasi yan eh. Pag peace ang nasa iyo. Kaya, panakikita mo yung kapag parang relax siya, peaceful siya. Ang gandang measurement niyan. Ang ganda siguro ng scale niyan. Alam niyo po ano yung scale? Kung paano tayo sumusunod kay Lord. Kung ano yung submission natin na nabanggit ko kanina. That is the evidence of your scale. Kung meron po tayo peace. Peace, it is a calm na gumala sa aking mind and allows us to see our path much clearer, helping us focus on keep track of our goals. Having clear goals is like having a compass, scale, kung ano man po yan. You know where you want to go, you aim for it and commit to the road
trusting that all obstacles, yes, are worthy challenges rather than intimidating threats. So mga kapatid, salamat sa inyong pagkikinig. Nawa na po tayo sa revelation ng Lord for that peace na ibigay niya sa atin.